the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Mildred's Hard to Find Music Library. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Magandang hapon sa ating lahat. And the sea Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na si Jehovah Adwata dahil binigyan na naman niya tayo ng isang panahon, pagkakataon na tayo po ay makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito. Sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, sa lahat po ng mga tumatangkilik po na mga kababayan po natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo na nanonood po sa ating programa ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga leaders, dyan po sa Car Regions, magandang hapon po kay Ma'am Judith Alvister. Dyan po sa region of Car, mga Ulip family at mga Calpito family at sa mga iba't iba pang mga pamilya dyan. Dyan po sa Apayao, sa Abra, sa Kalinga, sa Mountain Province, dyan po sa Baguio, at magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan naman po sa Region 1 kay Pastor Fernan Mangkal, magandang hapon. No, sa mga kaibigan, kasamahan nating mga pastors dyan sa Region 1, magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan naman po sa Region 2, magandang hapon din sa mga kababayan po natin dyan, no? Kaya sa pamumuno po ni Ma'am Rose Iringan, yung ating regional director dyan, magandang hapon po sa mga leaders din natin, kay Ma'am Lorena Sukbot, dyan po kay Brother Gilbert Guillermo sa Gataran, dyan po sa Tunggigaraw, kay Ma'am Rosalinda Bumagat, at kay mga kaibigan po natin dyan, no? Mga Liberato family, no? At mga kay Ma'am Consuelo Espiho, magandang hapon po sa inyong lahat din. Magandang hapon din dito naman po sa Region 3, mga leaders din natin dyan. Sa Region 4A, nandyan po si Brother Jerry Iringan, yung ating regional director, kasama po sa mga kasamahan dyan sa mga province, sa municipality,
no, kay Brother Benny Saclote diyan po sa Tinimunan, Quezon Province. Magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon naman po diyan po sa NCR, sa National Capital Region. Nandiyan po yung ating Regional Director kay Brother Elpidio Rosero Rosales. Sa lahat po ng mga taga-NCR sa Pasay City, nandyan po si Brother Larry Omac, mga Iringan family dyan sa Muntinlupa. Magandang hapon po kay Ma'am Maria Elvisa Dakla, dyan po sa may kay Ma'am Daski Tamara. Okay, dyan po sa may Tagig, no, yung ating Regional Director naman po sa Region 7. Magandang hapon po, ma'am. No, maraming salamat po. Diyan naman po sa Region 4B, magandang hapon sa mga leaders natin dyan. Kay Brother Calixto Torres, dyan po sa may Puerto Princesa. Kasama po si Ma'am Maria David, dyan po sa may Masbate City. Magandang hapon po, taga Masbate sa Region 5. God bless po sa inyong lahat. No, diyan po sa may Region 5, Region 6. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga diyan po sa Iloilo, mga Villanueva family at mga Pihernin family, mga Pakakaw family. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Sa Region 7, magandang hapon din sa ating mga leaders diyan sa Bohol. No? Diyan po sa Region 7, Region 5, Region 6, Region 8, no? Mga sa Visayas po, medyo natamaan po ng mga bagyo. Okay? So, sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, nakikiramay po tayo sa mga nadaanan po ni Bagyong Odette. Okay? Kahit dito po sa Mindanao, marami ding mga lugar po ng Mindanao na nasalanta po ni Odette. Dito naman po sa Region 9, no, magandang hapon po sa ating mga regional leaders po dito po sa Mindanao, diyan po sa Zamboanga area, mga leaders naman po natin diyan sa mga provincial leaders, mga municipal leaders at saka mga city leaders po, city coordinators. Magandang hapon po. Dito naman po sa Region 10, magandang hapon po, no, sa mga leaders din natin. Kay Brother Gilbert Sanchez Torres diyan po sa Bukidnon, magandang hapon bro. At diyan naman po sa may Lanao del Norte, magandang hapon kay Brother Neil Lumagda. At diyan naman po sa may Misamis Oriental, no, magandang hapon din kay Brother Cesar Almirol, or sa amang sulok sa Region 10. Magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik po sa Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Dito naman po sa Region 11, magandang hapon po sa ating mga kasamahan dito sa Region 11, mga leaders po natin dyan sa Davao Regions. Magandang hapon po sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental. Magandang hapon po sa ating mga provincial leaders. Dito naman po sa Davao City, magandang hapon kay Pastor Iser Ulubalang, yung ating regional director po dito po sa Davao Regions. At magandang hapon din, no, sa mga pastors po na nandito, kasama po natin sa APS DGP kay Pastor Ilmer Villaferte. Pastor, magandang hapon. No, kasama po si Pastor Lorando Saplahio, nandito po. At kay Pastor Cayetano Cañete, kay Engineer Dennis Dorias, kay Nanay Erlinda, magandang hapon po. At kay Charis at kay Felix Cañete, magandang hapon din. Kasama po natin si Brother Iyaya, no, diyan po dito po sa ating studio, no, kay Brother Ambrosio diyan po sa may Rolling Hills, Bacakaron. Magandang hapon bro, mga Yu family. At magandang hapon din mga Dumaog family diyan sa may Barangay Mojang, at diyan naman po sa Island Garden City of Samal, mga Dumaog family. Magkasama po diyan mga Cabo Verde family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? So dito naman po sa may Bukana, magandang hapon kay Brother Desert Fox, no? Magandang hapon mga Sikinya family, Navarro family, kasama po si Brother Francis Santarita at kay Nanay Rebecca Santarita po, mga kasamahan po natin, at darating po yun sila, mga Hiribisi family at Carion family. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Magandang hapon din diyan po sa may Region 12, no, dito po sa Davao, sa may Sarangani, sa may South Cotabato, North Cotabato, sa may Sultan Kudarat, mga leaders po natin diyan, mga pastors, kay Pastor Edgar Mangkal, magandang hapon po sa iyong lahat. Diyan naman po sa Caraga, sa Surigao area, no, ubay-ubay pong natamaan, nasalanta diyan sa Caraga area, no, magandang hapon po sa ating regional director diyan, si Brother John Juanete, no, kumusta na kaya diyan sila sa Bukas Grande, mga taga Caraga, taga Surigao. Magandang hapon po sa inyong lahat.
At magandang hapon naman po dito sa Barm. Sa region of Barm, mga kapatid nating mga Muslim, mga Maranao, Maguindanao, mga Tausog, mga Islam, no, naniniwala po sa kapayapaan na darating po dito po sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng DGP. Maraming salamat sa mga kapatid po nating mga Muslim na naniniwala po sa DGP. Kay Ma'am Monjera Blo, yung ating leader dyan po sa Lanao del Sur. Okay? At sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Eduardo Espinosa, bro, magandang hapon. Kay Brother Lito Aldamar Unal, magandang hapon bro. At kay Pastor Isir Ulubalang, kay Brother Rosalito Kalika, magandang hapon din. At kay Sir Emmanuel Lumayon, magandang hapon sir. No, at kay Brother Larry Umak, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Rolando Gosi, dyan po sa may Hawaii, magandang hapon po sa mga OFW. Kay Brother Nick Kabigting, kay Sister Jenny Torres, dyan po sa Kingdom Saudi of Arabia. At kay Brother Edwin Sabalo, kay Ma'am Rose Calia, dyan po sa Jordan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Pastor Patrick Abalayan, magandang hapon. At kay Nani Mamitis, at kay Madam Raquel Cabuberde, magandang hapon po mga Cabuberde family, no, na patuloy pong tumatingkilik at nanonood po sa ating programa, no, kay Nicole, kay Bimbim, kay Nickel, kay Richard, kay Dato, kay Simon, kay Samal, kay DGP, no, yung ating mga security guard dyan sa bahay, magandang hapon po sa inyong lahat. At mga kasamahan po natin, no, dito po sa subdivision, magandang hapon po. Lalong-lalo na po dito po sa ating regional office and national headquarters. Mayroon po tayong gaganapin, no, mga mangyayari po na leadership training po sa mga gustong mga mag-avail po nito. One day leadership training po dito po sa College of Mystery. Okay? Sa School of Mystery. So dahil pag-aaralan po natin yung misteryo ng mga bagay na gawa ng Diyos upang maintindihan natin itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. So mayroon po tayong gagawin na leadership training, no, mga isang araw po yan by this coming December 23. Whole day po yan dito po sa ating office. So lahat po na this is a leadership training sa mga leaders po natin dito sa DGP, particularly po dito po sa Davao, sa mga pastors, dito po sa under po yan sa College of Mystery. Okay? So dahil maraming namamangha sa programa po ng Dibino Gobyerno. Kaya pag-aralan po natin na ito po ay magiging kamangha-mangha po sa lahat po ng mga mata ng mga Filipino, sa lahat po ng kanilang mga tainga, sa lahat po ng kanilang mga pandinig. Itong divine government of the Philippines magiging kamangha-mangha dito po sa bansang Pilipinas na magkakaroon po tayo ng dibino gobyerno at mangyayari na po yan by 2022. Magandang hapon kay Madam An Cabilis, no, dyan po sa may Santo Tomas or Davao del Norte area, mga Rizari family at mga Nisnisan family, magandang hapon po. Kay Mildred Irasan, dyan sa Panabo, magandang hapon po mga Irasan family. Kay Brother Yo, no, Ambrosio yun, magandang hapon bro. No, at maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Dahil ito po yung pinakamagandang bagay na dapat nating pag-uusapan. Wala nang pinakamagandang bagay na dapat nating talakayin maging sa buong mundo. Ito lamang parating na dibino gobyerno ng Diyos. Tapos na po yung mission po ni Jesus doon sa Israel. Kaya nga sinasabi niya, consummatum est. Okay? Sinasabi niyang consummatum est. Kaya ito na po ngayon, dahil consummatum est na po yung mission ni Jesus, dahil yung mission niya to restore the divine government of Israel, hindi niya po yun na-restore. Natapos na lang po yung kaniyang buhay, pero yung pag-restore ng gobyerno ng Diyos, hindi po nangyari. Kaya dito po yan mangyayari sa bansang Pilipinas. At coming na po mga kapatid, yung hari ng Diyos. Magandang hapon, no, kay Brother Romel Sikinya at kay Brother Carlito. No, magandang hapon po sa ating mga bisita na nandito po ngayon. So ganito po mga kapatid. Ganito po yung dapat nating maunawaan. Na yung gobyerno ng Diyos, yung pinaka-ultimate mission of Jesus Christ doon sa Israel
to restore that kind of government sa panahon ng kanyang ama na si Haring David. Kaya nga yung propesiya sa kanya, uupo siya sa luklukan ng kanyang ama na si David. Yun po yung propesiya sa kanya, mga kapatid. Uupo siya sa luklukan ng kanyang ama na si David. Hindi po propesiya sa kanya yun. Hindi po propesiya sa kanya na magiging miserable po yung kaniyang buhay doon sa Israel. Pero yung pinaka-main purpose, bakit si Jesus pinadala sa Israel? To restore that kind of government sa panahon ni David at panahon ni Solomon. Dahil yung gobyerno na yon, yung divine constitution po nila, yung batas ng Diyos. Yung constitution po ng bansa noon sa panahon ni Haring David, panahon ni Haring Saul, panahon ni Haring Solomon po, mga kapatid. Constitution, batas po ng Diyos yung kanilang pinairal. Inumpisahan sana po ni Haring Saul, kaya lang hindi itinuloy ni Haring Saul yung batas ng Diyos. May sariling siyang batas na sinusunod. Kaya po, mga kapatid, yun po yung purpose bakit pinadala si Jesus doon sa Israel. Hindi po para sa Pilipinas si Jesus. Maniwala kayo sa hindi. Sa Pilipinas, sa Pilipinas po, mga kapatid, hindi pinadala si Jesus para sa Pilipinas. Pinadala si Jesus para sa Israel. For God so loved the world, Israel, so that He gave His only Son, Jesus, to restore that kind of government doon sa Israel. Kaya lang mahaba ang panahon ng pasensya ng Diyos. Dumating ang panahon po, mga kapatid. Dumating ang panahon na pinadala na ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Upang yun na po yung yun na po yung alas sana ng Diyos upang manumbalik ang bansang Israel sa pananampalataya sa Diyos. Alimang ka, si Jesus yung last. Siya yung alas doon sa Israel. The last card of God upang ang buong bansang Israel manumbalik sa pananampalataya sa Diyos. Si Jesus ang last card of the living God na ipinadala doon sa Israel. Dahil ang unang pinadala ng Diyos, mga propeta, mga prophet po, mga kapatid, pero yung mga propeta na yun, yung mga sinugo ng Diyos, pinapatay, binabato po ng mga Hudyo. Kaya the last card, ang last na pinadala ng Diyos Ama doon sa bansang Israel, yung kanyang anak sa pangalang Jesus. Yung Emmanuel nagkatawang tao, yung Kristo nagkatawang tao, yung Mesiyas nagkatawang tao doon sa katawan ni Jesus. Yun po yung last card na pinadala ng Diyos doon sa bansang Israel. Para magiging manumbalik ang gobyerno ng Diyos doon sa Israel. Kaya lang, mga kapatid, sa kasamaang palad, si Jesus na last card po ng Diyos doon sa Israel, hindi nila tinanggap. Hindi last card ng buong mundo si Jesus. Last card ng Israel, si Jesus. Yun po yung huling pinadala ng Diyos Ama sa Israel, yung kanyang anak. Dahil yung parables, yung sambingay, okay? Ang Diyos dunay parasan. Ang Diyos dunay uma. O ang kanyang uma, iyahang gipatrabahoan, dunay mga tinan. Habang ang tag-iya sa uma, naglangyaw. Habang yung may-ari ng uma, yung parasan, naglangyaw. Iniwan po niya yung kanyang uma sa kanyang mga tinan. Habang nandoon sa malayo, yung may-ari ng uma na yon, inutos niya yung kanyang mga alagad na kunin po yung bahin. Inutos po niya sa kanyang mga alagad na kunin po yung kanyang bahagi doon, yung kanyang ani, yung kanyang share doon sa mga tinan na nangangalaga po sa kanyang uma. Pero yung anong ginawa ng mga tinan? Pinatay. Unang pinadala, pinatay. Binato, no? Tinorture, pinatay. Pangalawa, nagpadala din. Mas marami pa sa unang pinadala. Ganon din ang ginawa. Tinorture, pinatay, binato lahat. Ang pangatlong pinadala ng may-ari, yung kanyang anak,
thinking na yung may-ari, iniisip na may-ari, na yung kanyang anak, pag pumupunta na doon sa ama, kukunin niya yung kanyang share, ibibigay ng mga tenant. Pero pagdating doon sa mga tenant, sinabi ng mga tenant, ito yung kanyang anak, ito yung tagapagmana ng lahat ng ito. Papatayin natin upang wala lang tagapagmana yung may-ari ng sakahan na ito. Pinatay yung anak. Yun po yung last card ng ama na yung kanyang anak pinadala upang kunin po yung kanyang share sa uma na yon. Pero pinatay ng mga tenant po. Kaya nang tinanong ni Jesus, yung mga kanyang mga alagad, nang nalaman po ng ama na ang kanyang anak ay pinatay, dumating ang ama, kinuha yung sakahan, kinuha yung uma, ibinigay doon sa karapat-dapat mga taong, mga tenant na marunong magbigay ng bahin, ng share. At sinabi ni Jesus, anong gagawin ng ama sa mga taong, mga tenant na yon? Sabi ng mga alagad niya, sumagot pa sila. No? Papatayin ng ama, papatayin ng may-ari ng uma, yung lahat ng mga tenant na yun, at kukunin yung uma at ibibigay doon sa ibang mga tenant. Yun po yung ibig sabihin po, mga kapatid. Yung last na pinadala ng ama, si Jesus, upang tanggapin nila si Jesus. Yung share na dapat nilang ibigay sa ama, yung luwalhati, yung share dapat na ibigay nila sa kaama, yung bunga ng luwalhatiin yung ama. Luwalhatiin yung Diyos sa Israel. Yun yung hinihintay na bunga ng Diyos doon sa Israel. Bibigyan siya ng luwal. Siya po yung luwalhatiin ng buong bansang Israel. Kaya pinadala po ang kanyang anak upang sa pamamagitan ng kanyang anak maluwalhati ang ama, dahil yung kanyang anak, yun po yung sole heirs po sa kayamanan ng ama. Kaya pagdating po ng ama doon, bumalik po ang ama. Kinuha niya yung uma at ibinigay po. Kaya sinasabi ni Jesus, sa parabol, kaya sinasabi ni Jesus, hindi baga ninyo nababasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga na nagtatayo nito ay nagiging pagulo sa panulok. At ito'y kagilagilala sa ating mga mata. Ito ay gawa ng Diyos. Therefore say I unto you, that the kingdom of God shall be taken away and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Kaya nagalit po ang ama, kinuha yung gobyerno ng Israel at ibinigay sa isang bansa dahil yung Israel hindi nagbigay ng luwalhati sa Diyos na si Jehovah doon sa Israel. Yun po, mga kapatid, sa anong paraan hindi sila nagbigay ng luwalhati dahil pinatay nila si Jesus na yun sana yung implementor ng divine government doon sa Israel. Yun po yung pinaka-mission ni Jesus kung bakit siya pinadala ng kanyang ama doon po sa Israel. Sa Jesus pinadala ng ama, hindi para sa Pilipinas, para lang sa Israel. Hindi para sa Saudi Arabia, hindi para sa Babylonia, hindi para sa Ehipto, para lang sa Israel pinadala si Jesus upang ma-restore niya, manumbalik po yung buong bansang Israel sa pananampalataya sa kanilang dakilang Diyos na si Jehovah. Kaya sa galit po ng ama, kinuha yung blessing na yon, yung gobyerno na yon, yung banal na gobyerno, kinuha at ibinigay doon sa mga taong marunong lumuluwalhati sa Diyos. Kaya nga sinasabi niya, dito po sa Isaiah 24, verse 15, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel. Ang pangalan ng Diyos sa Israel, si Jehovah. Kaya hindi niluwalhati doon sa Israel. Kaya inilipat niya dito sa bansang Pilipinas. Kaya pagdating dito sa bansang Pilipinas, dapat luwalhatiin ng mga Filipino ang Diyos na nanggaling doon sa Israel sa pamamagitan ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Yan po, mga kapatid, yung paghimaya sa Diyos.
Yan ang paghimaya sa Diyos. Hindi yung pagsamba kay Jesus. Hindi yun paghimaya sa Diyos. Yung si Jesus, yung tinatawag mo, anong sabihin? Baka sabihin ni Jesus sa'yo, mga mangmang. No? Gidaig ko ninyo, pero wala mumutuman sa kong mga pulong. Kaya nga, inilipat ng Diyos yung karian mula sa Israel. Kinuha niya at ibinigay doon sa isang bansa. At Pilipinas po yung bansa na yan. Dahil hindi na siya niluwalhati doon. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, dapat ang mga Pilipino luwalhatiin natin ang Diyos. Hindi politiko ang ating luwalhatiin. Ang Diyos ang ating luwalhatiin po, mga kapatid, dito sa bansang Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, naiwan sa bayan ay kagibaan at ang pinto ang bayan ay nawasak. Kaya ang Jerusalem iniwang wasak ng Diyos. Dahil itinakwil nila si Kristo doon sa katawan ni Jesus. Kaya hindi po dumating si Jesus para lang ipako sa Diyos, sa cross, upang magbigay sa iyo ng kaligtasan. Assuming tayong mga Pilipino na tayo yung niligtas ni Jesus doon sa cross. Assuming ka masyado. Hindi ikaw. Hindi ikaw yung dahilan kung bakit namatay si Jesus sa cross. Yung Israel ang dahilan kung bakit si Jesus pinatay, kung bakit si Jesus napako sa krus. Hindi dahil sa iyong kasalanan. Kasalanan yun ng bansang Israel. Kung bakit si Jesus pinatay doon sa krus. Hindi yun victory niya. Yun po yung kanyang failure. Kaya yung kamatayan ni Jesus sa krus, that is not a victory. That is the wages of sin of Israel. Yun po yung kabayaran ng sala ng kalibutan. Kalibutan, hindi buong mundo ha. Kalibutang Israel. Mo bito itong Israel. Gitawag nga kalibutan. No? Daghan mga naglakaw-lakaw sa kalibutan, ngaway kalibutan, sa mga panghitabo sa kalibutan, mga wala na lang sa kalibutan, tabunan sa kalibutan. Kayway kabang kaagan sa istorya sa kalibutan, nga kining kalibutan, gingharian sa Diyos, wala dito unahan sa kabitunan. Muna ang tinuod nga istorya sa kalibutan. Ayaw ninyo sunugan ng kalibutan kay wa ginisala. Ang mga tao lang nga nagpuyo sa kalibutan ang makasasala. Magandang hapon kay Ma'am Juliet Santiago, no? Diyan po sa may mga OFW, at kay Brother Bubot Udtuhan Idika. Magandang hapon po. Kay Brother Joey Musa, bro, magandang hapon, at kay Ma'am Monjerablo, no? Kay Ma'am Lini Elcarte, hindi po ako galit. No, nagpapaliwanag lang po tayo kay Ma'am Susima Ibo. Magandang hapon po, Ma'am, at kay Ma'am Helenita Caballero, mga Caballero family. Magandang hapon po at mga Ibo family. No, God bless po kay Brother Wilfredo Villanueva. Magandang hapon din po. No? So tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Iyon po yung dahilan. Kaya dumating po si Jesus doon sa Israel to save His people from their sin. Magiging hari siya doon. Hindi po upang magiging patayin. No? Hindi upang maging patayin si Jesus. Walang victory doon sa kanyang kamatayan. Walang victory doon sa dugo ni Jesus, mga kapatid. Huwag kang masyadong assuming. Para lang yun sa bansang Israel. Yung kaligtasan nating mga Pilipino. Itong batas ng Diyos. Dahil ito yung batas na kinuha ng Diyos doon sa Israel. At dito po inilipat sa ating bansa. Kaya nga, yung bansang Israel, iniwang wasak. Kung titingnan po natin, Mateo chapter 23, verse 37. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya. Okay? Iniwang wasak. Sabi niya dito, 37, chapter 23. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang mga inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiyo sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay ayaw kayo. Verse 38, narito ang iyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Nawasak ang Jerusalem dahil pinatay nila si Jesus doon sa cross. Tapos sabihin niyo pa, doon babalik din si Jesus? Doon din babalik ang Kristo sa Israel? Na iniwan niyang wasak?
Dahil hindi nila niluwalhati si Jesus doon. Na yun pala yung Kristo. Hindi nila tinanggap na yun pala yung Kristo, yung si Jesus doon. Kaya sa galit ng Ama, kinuha yung uma na yon, at yung uma na yan, ito po yung kaharian ng Diyos na nandito na sa Pilipinas. Kaya ito po yung challenge sa lahat ng mga Filipino. Yung bunga na hinihintay ng Panginoon sa atin, luwalhati sa ating Ama. Luwalhati! Dahil kung hindi natin luwalhatiin ang Diyos dito sa Pilipinas, ililipat din yan sa ibang bansa kung hindi natin luwalhati. Paano maluwalhati ang Diyos dito sa Pilipinas? Hindi sa pamamagitan ng iyong iglesia, hindi sa pamamagitan ng iyong pagsamba kay Jesus, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanyang kalooban, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas, itong batas ng Diyos, dahil ito ang itinakwil doon sa bansang Israel. Kaya dito sa Pilipinas, maluwalhati si Jehovah kung ang kanyang batas magiging saligang batas ng bansang Pilipinas, hindi batas ng politiko o partido o kandidato. Batas ng Diyos ang iiral sa 2022. Maiiwang wasak po, mga kapatid. Iniwang wasak ang Jerusalem dahil itinakwil nila si Jesus. Iniwang wasak. Kaya nga sinasabi niya dito, sapagkat ganito ang mangyayari sa mga tao sa gitna ng lupain na gaya ng pagbuga sa isang punong ulibo, gaya sa pumumulot ng ubas pagkatapos ng pag-ani. Ang mga taong ito ay maglalakas ng kanilang tinig, sila ay magsisihiyaw dahil sa kamahalaan ng Panginoon at nagsisihiyaw sila sa malakas mula sa dagat. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Nandito na po yung Panginoon na galing sa gitnang silangan. Nandito na po sa malayong silangan. Malayong silangan po, mga kapatid. Malayong silanganan. Maraming mga bansa dito sa malayong silanganan. China, Japan, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Tingnan natin kung sinong bansa po dito nagsamba sa Diyos ng Israel. Japan. Hindi po yung Diyos sa Israel yung kanilang sinamba. China. Ganon din po. Indonesia, Malaysia. Pagdating sa Pilipinas, proud pa yung mga born again. We are only Christian nation throughout Asia. Proud masyado tayong mga born again. Mga Christians na tayo kuno yung only Christian nation. Hanggang doon na ba lang? Yung identity natin, nagiging Christian nation po tayo. Yun na lang ba yun? Yung pagluwalhati sa Diyos, na nagiging Christian nation po yung Pilipinas. The only Christian nation in the Far East of Asia. No? Southeast Asia, the only Christian nation. Yun na ba lang yun? Yung paghimaya sa Diyos. Hindi po, mga kapatid. Kaya sa buong mundo, wala na po sa Israel. Kung hanapin natin sa buong mundo, saan inilipat ang gobyerno ng Diyos? Nandoon po sa Far East. Sa Far East po, mga kapatid, Japan, China, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Pilipinas po yung nanalo. Pilipinas. Dito naman po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, saan banda dito sa Pilipinas yung sentro ng lupang pangako? Mindanao po, yung sentro ng lupang pangako. Wala sa Luzon yung lupang pangako. Wala sa Visayas yung lupang pangako. Nasa Mindanao ang lupang pangako. Pagdating naman dito sa Mindanao, saan po dito yung pulo ng dagat? Pagdating dito sa Mindanao, saan dito banda sa Mindanao? Yung sinasabi dyan, luwalhatiin ninyo si Jehovah sa mga pulo sa dagat, busa himayaan ninyo si Jehovah sa silanganan. Bisan pa ang ngalan ni Jehovah, ang Diyos sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Pagdating dito sa Mindanao, tingnan natin kung saan dito yung pulo sa dagat na tinutukoy. Maraming nag-angkin dito sa Mindanao na sila nandoon daw sa kanila. Maraming nag-angkin din nandoon po sa kanila. Yung script po, mga kapatid, yung criteria, silanganan. Silangan, okay? Silangan po yung pulong dagat na yan. Nauna po yung Dinagat Island. Nandyan po si Senior Ruben si Ruben Eclio Senior, yung PBMA. Totoo po yun.
Totoo po yun sila mga kapatid. Sa silangan po yan. Isla po yan. Yung Ginagat Island, Siargao, Surigao, at yung Bukas Grande. Mga isla po yan ng dagat. Sila po yung nauna. Nawala po yung founder. Pumalit yung dapitan. Pero yung dapitan po mga kapatid, hindi po yan pulo ng dagat. Hindi pulo ng dagat ang dapitan. Kung sinabi po ni Presidente Marcos under Presidential Decree 1973, January 24, na ginawa niyang Shrine City. Yung Rizal Park doon sa dapitan, ginawa niyang shrine. Hindi po yun Park of Eden. That is the Garden of Gethsemane. Nawala na po yung founder ng Kingdom of God sa dapitan. Nawala naman po yung founder dito ng PBMA sa Dinagat. Kaya po mga kapatid, wala doon yung pulo sa dagat. Nasa island Garden City of Samal. Nandyan po mga kapatid dahil yung pulo ng dagat yung hinahanap ng Diyos dyan. Yung dating Eden. Kung saan yung Eden noon, kung saan yung Garden of Eden. Hahanapin mo sa pamamagitan ng pulo sa dagat, sa silanganan. Kaya wala na po doon sa Dinagat. Wala na po sa Surigao. Wala na po sa dapitan. Nandito po sa Island Garden City of Samal. Kaya nga noong 1998, January 30, ginawa ni Presidente Ramos yung Presidential Decree 8374 na yung tatlong munisipyo mula Babak, Piña Plata, Kaputian, magiging isang igakos na lang. Island Garden City of Samal. Nagiging 3-in-1. From 3, nagiging 1. Kaya the big one, mga kapatid. Nagiging 3-in-1. From tatlong municipality, ginawa na lang yung isang syudad. Island Garden City of Samal. 1998, January 30, under the Presidential Decree, Republic Act 8374. Yung 8371, ipralo po yun. Pero itong 8374, yun po yung Republic Act na itong tatlong municipality ng Samal magiging igakos po. Island Garden City of Samal. Kaya nga nandito po yung Garden of Eden. Yan po yung Garden of Eden. Bumalik po tayo sa history. Repeats itself. Nandito po yung Alpha noon, babalik ngayon sa Omega. Kaya nga yung Far East dyan. Sa Pilipinas po, nakatama yan. Pero pagdating sa Pilipinas, yung sentro Mindanao. Pagdating naman po sa Mindanao, maraming umaangkin po sa Mindanao. Tingnan mo nga, saan naglandfall si Bagyong Odette. Okay? Saan naglandfall si Bagyong Odette? Doon sa mga lugar kung saan maraming nag-angkin na sila po yung totoo. Saan naglandfall si Bagyong Odette? Doon sa lugar. Sa mga lugar na nag-angkin na sila po yung totoo. Pero yung totoo po mga kapatid, kung saan yung sentro, yung tinutukoy na yung ibig sabihin na luwalhatiin po si Jehovah sa mga pulo ng dagat. Samal po yan. Si Jehovah, dahil itong mga mungkadista, yung kanilang ginagamit na Diyos, tinatawag na Diyos, si Jehovah. Itong mga Rizalian, no, itong mga nasa dapitan, hindi tumatawag kay Jehovah. Kaya hindi po nanalo sa kriteria. Yung kriteria po, kung saan po, sinabi niya po dito, Genesis, chapter 2, verse 8, hanapin po natin, yung Garden of Eden, ito po yung pagkasabi niya, chapter 2, verse 8, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang sa dakong silanganan. Kaya po yung Eden noon, nasa bandang silanganan ng Eden. Yung Garden of Eden, portion lang po yan ng lupang Eden. Kaya itong Mindanao, ito po yung lupa ng Eden, itong buong Mindanao. Kaya nga, gideclare ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise dahil ito po yung Eden. Yung portion po ng Garden of Eden, itong Island Garden City of Samal, hindi dapitan. Dahil yung dapitan,
That is Garden of Gethsemane, panahon po ni Jesus Christ. That is the Garden of Gethsemane. Pero yung Garden of Eden, Samal po mga kapatid. Samal Island, Garden City of Samal. Kaya Samal po yung nanalo. Samal po. Kaya po yung DGP, nandito po mga kapatid. Yung Divino Gobyerno, kung saan po yung Garden of Eden, nandoon po nakalagay yung Ark of the Covenant. Kaya nandito po sa Island Garden City of Samal, yung Ark of the Covenant. Nandito po sa Island Garden City of Samal yung Ark of the Covenant. Dahil yan po yung kasunduan ng Diyos at ni Adan noong unang panahon. Yan po yung kanilang covenant na sundin yung batas ng Diyos. Kaya yung DGP po natin ngayon, that is the Ark of the Covenant. Ito po yung kasunduan ng Diyos at ng DGP. Ipatutupad po ng DGP yung kahatulan, palatuntunan at mga kautusan ng Diyos. At yun po yung kasunduan. All these things shall be added unto you. Idaragdag na po ng Diyos ang lahat ng mga bagay na pangangailangan po ng Pilipinas. Kung yung batas ng Diyos ang unang ipatupad po mga kapatid. Kaya kahit gaano pa kalakas yung pader mo. Kaya nga yung Great Wall, no? Yung Great Wall of Jericho, kahit gaano kalapad yung pader po nila, hindi makapasok yung mga anak ng Diyos papunta doon sa Promised Land dahil nakaharang po yung Great Wall of Jericho, yung Wall of Jericho. Anong ginawa ng Diyos? Sinabi kay Joshua, ikot kayo. 7 beses, ikot kayo, ikot. Ikot lang kayo, no? Dahil sa pangpito, bumagsak yung pader na yon. Yung Wall of Jericho bumagsak na yun. Ngayon, kahit gaano katibay yung pader ng bahay mo, kahit gaano katibay yung pader ng bahay mo, pag madaanan yan ng bagyo ng Diyos, pag madaanan niya ng bagyo ng Diyos, pag madaanan niya ng hangin ng Diyos, pag madaanan yan ng lindol ng Diyos, kahit gaano katibay yung pader mo, yung wall mo, matitibag din yan. No? Unsay Bisaya sa wall? Unsay Bisaya ng pader? Pader? Unsay Bisaya sa pader? Sige daw. Taliho ka daw. Quran. Isaiah chapter 25, verse 4. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy, in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. Against the wall po mga kapatid, salipdanan. No? Pader. Kaya sinasabi niya, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mga pangailangan sa kanyang kahirapan, silungan ng bagyo sa lilim, sa init, pagkaihip ng kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta, bisan pag-un sa kalig-on na imong pader, pag-agian na sa bagyo sa Dios. Bungkag ginang padera. Atong basahon daw unsay pader sa Bisaya. Okay? Koral? Sige. Isaiah 25:4. Kay ikaw mahimong usa ka malig-ong dalangpanan sa taong kabus, usa ka malig-ong saligan sa taong hangol, diha sa iyang kagul-anan, usa ka dalangpanan gikan sa bagyo, usa ka langdong gikan sa kainit, sa diha nga mohuyop ang makalilisang nga hangin, sama sa bagyo, batok sa malig-on nga bongbong. Bisan pag-ul sa kalig-on imong bongbong, inigagi sa bagyo, kusok-kusohon ng imong bongbong. No? Munang ayaw pagduha-duha sa pagsalig sa Dios. Bisag unsa kalig-on na imong bongbong nga pader nga imong gisandigan, kusok-kusohon na sa bagyo sa Dios. Tumpag ginang bongbongan na. Tumpag ginang padera na. No? Dili tong kandidato nga bongbong ha. basig na yung kandidato nga bongbong. Watay mahimo, bongbong may gayon sa Bisaya.
Magandang hapon kay Brother Bini Saclote at kay Brother Ying Lucero, no? Kay Sir Michael Olep, no? Magandang hapon po sa inyong lahat, kay Kate Pilo. Kaya kahit gaano bisag unsa pakalig-on na imong bungbong, ang Dios dili magduha-duha nga dinhi lumpagon. No? Lumpagon ng imong bungbong. Mo nang imo ginang sarad-an para lig-on og maayo kanang imong bungbong. Para dili kasulod ang hangin imo ginang sarad-an. Pero bisan pag unsa kalig-on na imong sarado sa imong bungbong, pag moagi ang bagyo sa Dios, bungkag ginang bungbongan na, bugang ginang balayan. Hangin sa Dios, no? Kay ngano man, mo nay kapumot sa Dios. Mo nay kapumot sa Dios nga gipadala dinhi sa Pilipinas tungod kay wala paghihimaya ang Dios. Mo nang kusok-kusohon niya ang nasod sa Pilipinas sa daghang mga bagyo. No? Daghang Odette. Oh death, where is your sting? No? Oh death, where is your sting? Kaya gipadala si Odette. Daghang gipamatay si Odette. Po mga kapatid. Daghan gipamatay si Odette. Bagyo. Daghan pader. Daghan bungbong. No, nga nabungkag. Dayon nay. Daghan bungbong nga nabungkag. Mo nang kamong mga nisalig sa mga lig-on nga bungbong, hulata ang makusog pa nga bagyo sa duna pay daghang moabot nga bagyo sa Dios. Kusog-kusohon ng imong pader. Sama po sa wall of Jericho. Usa ka malig-on ang bungbong sa Jericho, mga kapatid. Nga dili makaagi ang mga anak sa Dios. That is the barrier. Aron dili makasulod ang mga anak sa Dios, lig-on kayo ang bungbong sa Jericho. Unsay gihimo sa Dios, unsay instruction sa Dios. Kay Josue, libuti ka ng bungbongan na, libuti ng padera na. Makapito, pito ka adlaw. No? Kay tumpagon ko ng bungbongan na. Aron makasulod ang mga anak sa Dios. No? Aron makasulod ang mga anak sa Dios. Ang mga Pilipino karon nisubay sa dalan nga lapad. Nisandig sa pader, nisandig sa bungbong nga lig-on. Una-huna nila nga mao naging pinakalig-on. Pagbantay kay agian na sa bagyo sa Dios. Munang daghan mga lagas sa mga tao nga misunod sa lapad nga dalan. Dunay lapad, dunay dalan nga masigpit, kinabuhing dayon ang hantungan. Daghan dalan nga lapad, pero hantungan kalaglagan. Bisan pag unsa kalig-on imong politiko nga gisandigan karon. Bisan pag-unsa kalig-on ang imong partido nga gisandigan karon. Bisan pag-unsa kalig-on ang imong politiko, kung ikaw nagduha-duha sa Dios, gikan din na bungkagon sa Dios kanang imong pader nga gisandigan. Bisan unsa kalig-on na imong bungbong bungkagon gina sa Dios. Mo giingon niya dinhi, Isaias kapitulo 25 bersikulo 4. Sabon na to pagbasa. No, sa Bisaya. O Jehovah, ikaw mao ang akong Diyos. Ituboy ko ikaw. Si Jehovah lamang ang ituboy. Ayaw ng politiko. Ituboy sa imong simbahan. No? Pastor, ituboy pa nimong politiko sa imong simbahan. Mo ana-ana pa kasakamot sa politiko. No? Pastor ka, ituboy nimo ang kamot sa kurakot. O Jehovah, ikaw mao ang akong Diyos. Ituboy ko ikaw. Ayaw ang politiko. Si Jehovah ang ituboy. Ayaw ang politiko. Pagadaygon ko ang imong ngalan. Kay nakahimo ka og mga butang nga katingalahan. Ang imong pagtambag sa karaang panahon sa pagkamatinumanon og sa kamatuoran. Unsay mga katingalahang butang nga nahimo sa mga politiko karon? Naa ba? Walay katingalahan ng mga butang nga nahimo. Kadudahang butang, daghan. No? Ganon po mga kapatid. Walay katingalahan. Noon, matingala ka. Mga tao, matingala. Uy, sa una, isa na may sakyanan. Ani, natingala ko nga 5 naman. Sa una, isa na may asawa. Ani. Karon 3 na may asawa. Nahimong katingalahan. No? Nahimong katingalahan. Di ato lagi pakataw. Namugay natulog sa likod.
Kaya po, verse 2, no? Isaiah chapter 25, verse 1 and to 4. Verse 2, kaya ang usa ka syudad, gihimo mo nga usa ka pundok nga sagbot. Ang usa ka linigonang syudad, gihimo mo nga nagunob. Ug ang usa ka palasyo sa mga lumalangyaw, aron dili mahimong syudad, kini dili na gayud pagatukuron. Daghan mga syudad karon nga gitapukan og daghang basura gidala sa bagyo. No? Nahimong bagsakan sa basura. Nahimong bagsakan sa mga patay. Nahimong bagsakan sa mga yero, mga balay, mga pader nga nangaanod sa baha. Syudad nga nindot kayong tan-awon pero nahimong bagsakan sa mga pinatay, sa mga calamity, sa mga casualty. No? Kaya nga sinasabi, iniwang wasak. Iniwang wasak, mga kapatid. Kaya ang usa ka syudad, gihimo mo, basahin natin sa Tagalog, kasi nagbisaya naman di ko palagi, sa Tagalog. Sapagkat iyong pinapaging isang bunton, ang isang bayan, ang bayan ng matibay, na pinapaging isang guho, ang palasyo ng ibang lupa ay hindi na magiging bayan kundi matatayo, hindi na rin matatayo kailanman. Ang bansang Israel noon, ang siyudad sa Jerusalem noon, iniwang wasak. Sa diyang gilansang nila si Jesus, pirti ng daghanan nag-ilog sa Israel, hangtod karon daghan mo ilog sa Israel. Kay nakapropesiya na, iniwang wasak, wasak-wasakon yun. Kay gisalikway nila ang Diyos. Gisalikway nila ang anak sa Diyos. Kaya ang Diyos po, mga kapatid, nagalit. Hindi si Jesus. Yung Diyos, yung nagalit. Kaya nga sinasabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, bigyan mo sila ng hari. Dahil ang gusto ng mga Israel noon, sa wala pa silang hari, gusto ng mga tao noon sa Israel, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Upang maging leader po namin, tagapagtanggol po namin, laban po sa iba't ibang bansa, laban po sa iba't ibang kaharian. Bigyan mo kami ng hari, Samuel. Anong sinabi ni Samuel? Huwag na kayong maghingi ng hari dahil ang Diyos na po yung ating hari. Si Jehovah na po yung ating hari. Sa hindi, bigyan mo kami ng hari upang tagapagtanggol namin. Sinabi ni Samuel, itinakwil niyo ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, pakinggan mo yung kanilang tinig. Bigyan mo sila ng hari. Dahil hindi ikaw yung kanilang itinakwil. Ako yung kanilang itinakwil. Kahit si Jesus yung itinakwil nila doon sa Israel. Kahit si Jesus yung kanilang itinakwil na hindi nila tinanggap na Kristo. Pero yung Ama yung kanilang itinakwil. Kaya yung Ama umalis na po, nandoon na po sa mga pulo ng dagat. Sa silanganan. Umalis po yung Ama dahil itinakwil po nila yung kanyang anak. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw yung kanilang itinakwil. Ako po yung kanilang tinakwil. Bigyan mo sila ng hari. Ito po yung karakteristik ng hari. Ito po yung batasan sa hari. Ito po yung pamamaraan ng hari na magiging hari po nila sa katawan ni Haring Saul. No? Ganun po, mayroong mga consequence. Pilitin man natin. Kaya pinilit nila magkaroon ng hari. Kaya binigyan sila ng hari. Kaya po mga kapatid, aanihin po nila yung consequence. Mayroon talagang consequence sa maling desisyon. No? Paubayaan ka ng Diyos. No? Kumbaga, pauyunan na lang ka sa Diyos. Pero at the end, doon nagid kay sanction. Sa 2022, mga Pilipino, huwag na tayong magkamali ng desisyon. Huwag ka nang magkamali ng desisyon. Kung nagkamali ka noon, ikaw ang pastor, gituboy ni mong politiko, ayaw pud usba karon. Kay tungluhon ka sa Diyos, ikaw nga nagpastor, nga nagtaas-taas og kamot sa politiko. Tungluhon ka sa Diyos. Ibalik ka sa kalibutan, tungod kay wa kay kabang kaagan sa panghitabo sa kalibutan. Tuboy-tuboy kas kamot sa politiko. Ang kamot sa Diyos, ituboy. Ang pangalan sa Diyos nga si Jehovah ituboy, ayaw ang pangalan sa politiko. Kay dili na karon panahon sa politiko. Panahon na karon sa gobyerno ni Jehovah. Naanata karon sa Sunday law. Okay? We are now in the Sunday law. Adlaw karon sa balaod sa Dios. Anong English ng sun? No, anong Tagalog ng Bisaya ng sun? Di ba adlaw?
Ang day, di ba karon? Balaod, law, balaod. Mao nang adlaw na karon sa balaod sa Dios. This is the Sunday law. Hindi yung Sunday law na iniisip ng ating mga kapatid na mga SDA na mananaktak nag 666 kay mag Sunday law na. Tapos na po yung Sunday law. Dahil panahon po ni Constantine, ning nakita niya yung mga nagsimba noon, Sabadista, no? Yung naniniwala po sa adlaw at papahulay Sabado, nakita niya, kaya yung panahon po niya, dapat mayroon pong tatanggapin yung state. Dapat sa lahat po ng nagsamba ng Dominguista at Sabadista, yung nagsamba ng Linggo at saka Sabado, kinahanglan isa doon yung i-accept ng state. Kaya nang nakita po ni Constantine, dalawa po doon, humingi siya ng sign. Kaya nagkaroon po ng sign, may nakita po siyang cross sa kalawakan. At yung sign ng cross na yon, in hoc signo vinces, upon this sign thou shalt conquer. Nang nakita niya sa dalawa na nagsamba ng Sabado, nagsamba ng Linggo, nakita niya. Sino po yun sa dalawa ang nagsuot ng cross? Nakita niya yung Dominguista. No? Nagsamba ng cross. Yung nagsamba ng Domingo ba? Nang kitawag Dominguista. Yung Sabado kasi, Sabadista. So nakita niya na yung nagsamba pala ng Sunday, yung nagsuot ng cross. Kaya yun po yung girecognize sa state. Yun po yung tinasabi nila na Sunday law. Pero ngayon po mga kapatid, sa DGP, this is now the Sunday law. Adlaw na karon sa balaod sa Dios. Wala na'y grasya. Kay disgrasya gid ka. No? Disgrasya gid. Wala na may balaod karon, pastor, kay grace naman. For by grace we are saved, no? For by grace we are saved. Yun po yung doktrina ni Pablo. Si Pablo po, mga kapatid, apostolis ng Hintil. Tayong Pilipino, hindi tayo Hintil. Tayo po yung continuation ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo Hintil. No? Meron tumawag? Dito sa akin? Okay, so, sige lang. Okay lang yung magtawag dyan. Hindi ko man nakita yung pangalan nyo. Sorry na lang. Pero wag kang magtawag kasi naka-live ako. Kung sino ka man, kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Pero wag kang magtawag kasi naka-live ako. Okay, magandang hapon po kay Madam Imelda Directo Collado. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Verse 3, kaya't luwalhatiin ka ng matibay na bayan, ang bayan ng kakilakilabot ng mga bansa ay matatakot sa iyo sapagkat ikaw ay magiging ampunan sa dukha, ampunan sa magkapailang kanyang kahirapan, silungan ng sa bagyo, lilim sa init, pagkaihip ng mga kakilakilabot na parang bagyo laban sa kuta. Laban sa kuta. Tungod niini usa ka mabaskog nga katawhan, magahimaya kanimo og usa ka syudad. Sa makalilisang nga mga nasod mahadlok kanimo. Mahadlok ang mga nasod sa Pilipinas kung muhari ng gobyerno sa Dios. Mahimong makalilisang na po ang Pilipinas kung maghari ng gobyerno sa Dios. Mahimong mapintas nga mananap na ang Pilipinas kung ang Kristo sa Dios, ang leon sa Dios, maghari na sa nasod sa Pilipinas. Monang ang Pilipinas, ang pinakamapintas nga mananap. Kayang iyang hari leon. No? Dili tigri ha, ayuhan yun, ayusin yung pagtingin sa inyong mga mata. No? Kailan lang nagiging tigri yung logo ng Malacanang? No? Maraming sumisigaw na yung logo ng Malacanang, agila at saka leon, ginawa nilang tigri. No? Tigri. Atik-atik po ka ginawa mong tigri. Pwede kang gumawa ng logo na tigri, pero wag mo yung gawin yung logo ng Malacanang dyan, yung leon at agila, wag mong gawing tigri yung leon. No? Wag mong gawing tigri yung leon para lang makapasok yung politiko nimo. Kaya kahit gaano kalig-on ng bumbungan na, kada nga pader, maguba gihapon na sa bagyo sa Dios.
Yun po mga kapatid. Ang kamot sa Diyos ang ituboy. Ang pangalan sa Diyos ang ituboy. Ayaw ang pangalan sa politiko. Ikaw nga pastor nga nagtuboy-tuboy kas pangalan sa politiko. Kasi mauna pa kas politiko kuhaon sa Diyos. Imbis ikaw ang mataraw, ikaw nakabalos ka matuuran, imong gitolerate. No? Ang mga tao nga walay kabang kaagan sa plano sa Diyos. Pilipinas, gingharian sa Diyos. Kaya nga gikuha niya doon, kaya nga kinuha niya doon sa Israel. Yung gobyerno ng Diyos doon sa Israel, kinuha ng Diyos, inilipat doon sa kabilang bayan. At yung bayan na yan, Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas, upang maluwalhati natin ang Diyos, ipatutupad sa ating saligang batas, ang batas ng Diyos. Yun po yung paraan na maluwalhati ang Diyos. Yun po yung paraan ng kaligtasan ng mga Pilipino. Hindi kamatayan ni Jesus sa krus ang ating kaligtasang mga Pilipino. Batas ng Diyos. Dahil yung kamatayan ni Jesus sa krus, kabayaran yun ng kasalanan. Kabayaran yun ng kasalanan, hindi yun kaligtasan. No? For by grace, you are saved. Tama. Nasave po tayo for by grace. Pero ngayon na nasave tayo for by grace, what next? Wala na bang bisa? Wala na bang bili ang balaod sa Diyos? Wala na bang saysay yung batas ng Diyos? No? Anong sinasabi ni Jesus? Kung iniisip mong wala nang saysay yung batas ng Diyos, baka tawagin kanyang mangmang. No? Nakarinig ka sa salita ni Jesus pero hindi mo naman sinusunod. Naniwala ka ni Jesus na siya yung tagapagligtas pero yung kanyang salita hindi mo pinakinggan. Hindi mo sinunod. No? Useless lang yung pagtawag, pagdaig kay Jesus. No? Kaya nga sinasabi ni Jesus, daghan magaanhi, magauna, magadala sa akong ngalan. Daghan magaanhi, daghan magaanhi, magauna, magadala sa akong pangalan. Pero unsay at the end, ingon wa ako makailan ninyo. Kisa may pangalan nga nagabot. Kisa man day pangalan ni Jesus. Di ba Jesus? Walang daghan naguna. Gidala ang pangalan ni Jesus. Jesus reign. Tinuod Jesus reign. Asa man siya nakahari. Daghan naguna. Gidala ang pangalan ni Jesus. Gisimba ang pangalan ni Jesus. Pero at the end, ingon ni Jesus, wa ako makailan nimo eh. Wa man ko nagingon si mga simbaha kong pangalan. Ang amahan mo ay simbaha. Ayaw ang akong pangalan. Ngunang ingnon ka ni Jesus na mangmang. Kaya maraming tumatawag, Panginoon, Panginoon, hindi makapasok. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Dahil kahit si Jesus, sinusunod niya yung kalooban ng kanyang Ama. Kaya po mga kapatid, kung titingnan po natin, no? Verse chapter 2 ng Isaias. Kaya nga sinasabi niya diri, sabi niya, og ang taong dautan, ginakyukbuan, og ang tao, nga dako, ginapaubos, sa ingon ni Ana, ayaw sila pagpasaylua. No? Ang mga tao na karon nga dautan, ang ginayukbuan sa mga tao. Ang mga Filipino karon, nagyukbo na sa atubangan sa politiko, nagyampungad na sa katubangan sa politiko, upang mangayo lag ayuda. No? Bisan asa mo atong politiko, magsunod-sunod ang mga tao, tungod kay nangayog ayuda. Ingon siya dinhi. Ingon siya. Ang ilang matod pa niya dinhi. Og ang tao, nga dautan, ginayukbuan, og ang tao nga dako, ginapaubos, sa ingon ni Ana, ayaw sila pagpasaylua. Sumulod ka mo sa bato, og tumago ka diha sa abog, gikan sa kalisang kang Jehova, og gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon. Gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon, ang mapainubsanon, ang mapahitas-ong pananaw sa tao, igapaubos. Og ang kagarbo sa katawhan, igapaubos. Og si Jehova lamang, maoy ituboy ni adtong adlawa. Garbo na kayo ng mga politikong ituboy-tuboy, ampu-ampuan pa sa mga pastor, garbo na kayo sa mga politikong nagyampuan sila. No?
Unsay gingon sa Biblia, ang mapahitas-ong pananaw, taas na kaayo ang ilahang pagtanaw silang sarili. Halangdon na. Di are halangdon. Okay? Ikaduha, ang may pahitas-ong pagtanaw sa tao iga paubos, ug ang kagarbo sa katawhan iga paubos. Chapter 2, verse 10 ng Isaias. Basahin natin sa Tagalog. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok, sa kakilabutan ng Panginoon, sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay mababa, at ang magpamataas ng mga tao ay malulunok, mahuhutok, at ang Panginoon ay mag-isa, ay magbubunyi sa kaarawang ngayon. Kaya 2022, si Jehovah ang maglipay, ang mga anak ni Jehovah sa Pilipinas, maglipay tungod kay ang kabubuton ni Jehovah ang matuman, divine government of the Philippines. Dili kabubuton sa mga politiko. Bisan unsa kalig-on na imong politiko, bagyuhon ka na sa Dios. Tungod kay ang Dios ang mahimaya, dili si politiko. Hey, unang alaot ang mga tao nga nagsalig sa politiko. It is better to put your trust in God than to put your confidence in man. No? Tama ba ito pagka-English? Basahin natin. It is better to trust in the Lord than to put your confidence in man. Ganon pala yun. Magandang hapon, no? Mga kay Tatay Rolida, Carlos Rolida, and kay Nanay Los Heribisi, mga Heribisi family, welcome po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Basahin natin dito. Sabi niya, Psalms 118 verse 8, It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Okay? Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Kaya lahat po na nagtitiwala sa politiko, wala din kayo. Lahat ng nagsisigaw na ito si politiko yung pag-asa, tagapagligtas ng Pilipinas, pagbagyuhon na. No? Kaya pug nga ni politiko ang bagyong Odette. No? Kinsa may sikat nga politiko karon, kaya niyang duphan ang bagyo sa Dios. Kaya sa politiko karon duphan ang linog sa Dios. Kaya sa politiko karon duphan ang katalagman nga ipadala sa Dios tungod kay wa nagituboy ang Dios. Ang ngalan na sa politiko karon ang gituboy. Kaya na dupan sa politiko? Wala po mga kapatid. Kaya this is the wake-up call sa lahat po ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga pastor. Bago ka po, dapat intindihin mo, pag-aralan mo doon sa College of Mystery. Dahil kung hindi mo alam kung ano yung College of Mystery, baka mapunta ka doon sa cemetery. This is the education, this is the knowledge, the wisdom from the College of Mystery. Yung hindi tumatangkilik sa College of Mystery, cemetery po yan. Dahil po, daghan naglakaw-lakaw sa kalibutan nga way kabang kaagan sa panghitabo sa kalibutan. Mawala na lang sa kalibutan nga way kalibutan. Walang tabunan kag kalibutan 6 feet below the ground. May lang makabot kag 6 feet below the ground. Ug isulod na lang kag gamayng garapon. No? Isulod na lang kang gamayng garapon, mahimon lang kang pataba sa imong tanom. Ganun po mga kapatid. It is better to put your trust in God than to put your confidence in man. Kaya nga naman, ingon siya din lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Okay? It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Okay? Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Maraming tumatakbo ng pagkapangulo. Maraming tumatakbo ng pagkapangulo. Ikaw ngayon nga kandidato. Ikaw ngayon nga butante ng politiko. Magtiwala ka sa Diyos. Kung gusto mo ng pagbabago,
sa Diyos ka magtiwala, wag sa politiko. Kung gusto mo ng kaligtasan ng buhay, kung gusto mo ng everlasting life, sa Diyos ka magtiwala, wag sa politiko. Kung gusto mo ng kapayapaan sa ating bansa, sa ating buhay, sa iyong bayan, sa Diyos ka magtiwala, wag sa pangako ng politiko. Dahil hindi nila masagang inig magpadala ang Diyos og dagkong katalagman. Ganun po mga kapatid. Anong oras na ba tayo? Malayo pa? 40 minutes pa? Okay. Sabi niya dito, balik tayo po sa Isayas. No? Sabi niya, kay may adlaw ra si Jehovah sa mga panon, batok sa tanang palabilabihon, ug mapahitason, batok sa tanang tinuboy, ug kini pagapaubson. Okay? Balikan natin, basahin natin sa Tagalog. Chapter 2 ng Isaias, verse 12. Sapagkat magkaroon ng isang kaarawan, ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng palalo at mapagmataas, at sa lahat ng nagmamataas, at yaoy mabababa. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone. Hindi everyto. Everyone po mga kapatid. Everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Mayroong isang araw, and this is the day of the Lord. Yes. Isang araw, 1,000 taon. And this is now the millennial reign of Christ. 2022. Starting po ng unang tuig sa paghari ni Kristo sa kanyang bayan, Pilipinas. Now, we are now in the millennial reign of Christ. Isang araw po yan. Mao ni karon, dunay usa ka adlaw sa Dios sa iyang pagpanimalos. Isang araw ng Diyos. No? Kaya po, tingnan na po natin. Kaya kailangan po nating mag-charge dahil nalubat na po yung ating cellphone. Okay? So, ganun po mga kapatid. Ganun lang po yung dapat nating tangkilikin. Yung kalooban po ng Diyos, hindi kalooban ni politiko. Mahiya naman kayo sa Diyos. No? Nagdaig ka sa Diyos kada Domingo, pag abot Lunes hangtod Sabado, dito ka nagdaig sa politiko. Ding, ding, ding! Niluwalhati mo ang Diyos every Sunday. Hindi pa buong araw. Isang oras lang, hindi pa makumpleto yung isang oras. Yun buong mura Lunes, Sabado hanggang Sabado, doon ka nagluwalhati sa politiko. No? Hindi po yun mga kapatid. Kaya po, sinasabi niya dito, balik tayo, no? 13, ug batok sa tanang mga sidro sa Libano, nga hatag-as ug malabong, ug batok sa tanang mga kahoy insina sa Basan, ug batok sa tanang hatag-as nga mga bukid, ug batok sa tanang mga bungtod nga tinuboy. Mo nang marami ng mga bundok ngayon nagka-landslide. Yung mga matataas na bundok nagka-landslide na. Yung mga matataas na kahoy, pinuputol na dahil yung wasay, nakataop na. Naputol na yung malaking kahoy, kaya nga sinasabi ni Juan, ang wasay, gitaop na sa kahoy. Putol na ang kahoy. Kung putol na ang kahoy, dili na makabatog ang agila. Kung putol na ang kahoy, dili na makabatog ang agila, kaysa kahoy lang mubatog ang agila. Dili mubatog sa yuta. Kung putol na ang kahoy, dili na makabatog ang agila. Tapos na ang turno ng agila. Turno naman ngayon ng leon. Kaya kailangan putulin ang kahoy para dili na makabatog ang agila. Tungod kay ground na karon, naana sa ground ang leon. Nagkamang-kamang na ang leon. Para sakmalin po yung mga kurakot, mga ulupong, mga lubo, no? Mga nagpakakarniro, no? Sakmalin. Dahil naka-reserve na po, naka-ready na po yung leon. Yung nakaupo dyan sa Malacanang, hindi tigre, hindi agila, hindi ulupong. Leon po, hindi dragon. Leon ang nakaupo dyan sa Malacanang ngayon. Kaya nga yung huling pangulo natin ngayon, si PRRD lang, yung huling pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil yung kasunod niya, the big one, the chosen one.
DGP po yan po mga kapatid. Divine Government of the Philippines. Leon po ng Diyos. Kaya nga yung Pilipinas sa Miss Universe, nagiging top 5 na lang. Anong ibig sabihin ng top 5 sa Miss Universe? Na kompleto na po yung 5. Okay? Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, PRRD. Top 5. Kompleto na yung 5. Sinong nanalo sa top 1? India. Nandyan sa India galing si Dr. Hilario Camino Moncado, yung author ng Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid. India. Ang India, naniniwala ng reincarnation. Yung mga Buddhist, naniniwala yan ng reincarnation. Kaya itong mga Christian, hindi ito naniniwala ng reincarnation. Resurrection po ito yung paniniwala. Mubangon. No? Mubangon ang mga patay gikan sa sementeryo. Totoo po yan. Mayroong resurrection. Pagbangon sa mga patay. Every 6 years, every 3 years lang during election time. Mubangon ang patay, muboto. No? Yun lang po, election. Every election, mayroong resurrection sa mga Christians na naniniwala ng pagkabanhaw. Mubanhaw ang patay during election. Kaya nga naman, matingala ka, uy, si kumpari manina patay naman, ano na pa man diri sa presinto 1. Yung pangalan mo nakatabi ni kumpari mo noon, last election, nandoon na sa kabilang presinto. Nabanhaw si kumpari nga dugay ng namatay. Yun po yung resurrection ng Christian. Every election, mayroong resurrection talaga ng mga patay. Pero yung resurrection na totoong patay na galing sa sementeryo, mabubuhay, wala po yun. Wala pong resurrection ng mga patay. Kahit naniniwala pa siya kay Jesus, kahit ilang beses pa niyang tinanggap si Jesus, kahit ilang beses pa siyang gilublob ng pastor doon, sa swimming pool ba, sa dagat ba, sa suba ba, dito ba, sa linaw nga gamay, para lang bautismuhan, pag siya'y namatay, hindi na yun babangon. Yung espiritu lang niya, yung ibabalik ng Diyos sa bagong katawan. That is reincarnation. Yan po mga kapatid. Kailangan natin i-survive ngayon, i-survive natin ngayon yung kalisod. Kalisod, i-survive natin yung kalisod. Dahil yung sinasabi dyan, ang mulahutay hangtod sa katapusan mo oray maluwas. Hindi itong ingon nga ang namatay, itong niyagi, moray maluwas. No? Hindi sinabi. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mo oray maluwas. Meaning, ang makaabot karon sa Dibino Gobyerno, maoray luwason sa Diyos, taliwala sa daghang katalagman nga moabot pa bago moabot ang 2022. Kay 2022 is the great day of the Lord. Before that great day of the Lord, daghang katalagman mouna bago moabot ang dakong adlaw sa Diyos. Yan po mga nangyayari pa. Marami pa. Marami pang kami ngayon. Kaya nga yung mga kasamahan natin diyan sa Caraga, sa CAR po, sila po si Madam Judith Alvister, gustong magpunta dito po sa ating headquarters ngayong December 27. Dahil ngayong December 27, Moncado Day. Yan po yung ika-96 year celebration po ng Filipino Federation of America. Yung organisasyon ni Dr. Moncado doon, na itinayo doon sa Amerika, 1925, December 27. Mag-96 years na po ngayon. Ngayong 27. Yan po yung malaking celebration. Buong mundo po yan kung saan mayroong mga naniniwala kay Dr. Moncado. Magkakaroon po yan ng celebration. Kaya gusto nilang magpunta dito. Pero yung instruction ng Espiritu, hindi sila pwede magpunta. Bakit? Maalanganin sila pagbalik dahil marami pang sakuna. Marami pang coming na mga katalagman. Mas matindi pa kay Odette. Mas matindi pa kay Odette. Bakit po? Anong purpose ng mga katalagman na yan? Mga dagkong kalamidad na darating bago magdating po yung divine government. Paglilinis po yan ng Diyos. That is the clearing operation dito sa buong bansa. Clearing operation. Imposible katong mga lugar nga natamaan ni Odette, napay virus atong nabilin? No? Yung natamaan ng mga bagyo, katatapos lang ni Odette, yung lahat ng lugar ngayon na natamaan ng mga bagyo, imposible mayroon pang manatiling COVID-19 dyan. Wala na po, gibanlas na yan. That is the clearing operation ng Diyos.
Imposible pag naa. Kung naa pag yun, politiko na nagdula. No? Ganun lang po mga kapatid. Clearing operation. Ginawa ngayon sa Pilipinas. Padadalhan ng Diyos. Anong di ma-clearing operation? Miingon dayon mo adto lagmol na takdan nag-COVID pero daghan mga nagkuyog-kuyog og parid sa politiko walay COVID. Kalukuhan. Ganun po mga kapatid. Nagpasyal lang ka, nagsuroy lang ka sa mall. Uy, na-trace. You are now infected. Mula pag sign ng COC, walang nabalita na mga politiko, walang nabalita na mga aspirant ng pagkapangulo, aspirant ng pagka-mayor, congressman, senador, na na-COVID. Millions, libo-libo yung mga taong nagasunod, walang na-COVID dyan. Imposible. Kung wala, alams na. Ganun po mga kapatid. Kaya ang Diyos magpapadala pa ng maraming kalamidad to clear the Philippines. This is the general cleaning of God. This is now the general cleaning of God. Babayuhin ng Diyos. Kaya kahit gaano katibag yung pader mo dyan, pag magian ka sa linog, di ka madala, no? Dili ka madala sa bagyo, linugon ka. Aron lang matumba ka. Kung di ka madala po sa linog, ipo-ipo. Para lang gid ka matumba. Tanawa gud karon, first dose. Di ka madala sa first dose, sige. Napay second dose. Di ka magyapon makuha sa second dose, napay tunod pag yun. Napay booster. Unsay purpose? Aron lang makuha ka. Aron lang mahandos ka dito. Paggawas nimo abo. Aron himong kang hulos ba? Grabe tawag hulos sa pugon. Ihandos man mo, di ba? No? Nagaluto kong bingka sa una sa digos. Ingani mga tre, pagkuhaan ni, siyempre, di gini mo kuha tong, kay kamuto ni mo kay perting inita, gamitan gini mo tong kwan, kining kahoy ba? Nga murag pala. Pag magkuha ni mo ato, ihandos na po ni mo ning sunod. No? Ihandos. Handos. Di ka makuha first dose, second dose, at tugi ka sa handos. Ihandos ka. I-cremate ka. Kaya ang Diyos ngayon, di ka makuha bagyo, padalang kag linog. Di ka makuha sa linog, padalang kag unsa pang klaseng kalamidad. Kung ang mga doktor nato kabalo mo, second dose, third, mas labaw ang Diyos. Mupadala og first dose. First dose pa lang ganito si Udit. No? First dose pa lang yun, bumaba sa Pilipinas. Dito po sa Mindanao. Sa buwang December, first dose pa lang yun. Mayroon pang second dose. Mayroon pang third dose para mahandos ni mga dagkong pader. No? Aron bag-uhon sa Diyos ning Pilipinas. Mayroon tayong bagong lipunan. Mayroon tayong bagong lipunan. May bagong silang, may bagong umaga sa bagong lipunan. Dibino gobyerno ng bansang Pilipinas po. Kaya Philippines will be great again. Not because of you, politiko, but Philippines will be great again because of Jehovah. Luwalhatiin natin dito sa ating bansang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng dibino gobyerno ng Pilipinas. Kaya katong mga tao, mga tag-as kayong mga panlantaw sa sarili nga, sila na kuni daog na. No? Kay muhari ng tigri, muhari na ang agila, muhari na ang ulubo, muhari na ang buaya. Doon na pa'y sikandos ang Diyos. No? Aron lang mahandos gid ka. Dili na to pwede ka komedya-komedyaan. Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, espesyal ang Pilipinas. Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, espesyal ang Pilipinas. Pinili ng Diyos ang Pilipinas. Mahal na mahal ng Diyos ang Pilipinas. Pero papaano natin matamasa? Papaano natin mahalin ang Diyos kung hindi magpakita ang Diyos ng kanyang galit sa mga Filipinong hindi nagmamahal sa Kanya? God is love to those who love Him. But God is bad to those who bad Him. Yan po yung totoo. Hindi God is good all the time. No!
God is good all the time sa lahat ng good sa Diyos. Pero God is bad sa lahat po din ng tao, mga bad sa Kanya, na hindi marunong tumatangkilik sa Kanyang batas. Kaya sinasabi niya dito, mayroon pa tayong oras? Okay. Sinasabi niya dito, kaya wag niyong isipin na walang bisa yung batas ng Diyos sa 2022 sa Pilipinas. Ito po yung mission. Ito po yung mission ni Jesus, ha? Kung bakit sa pinadala doon sa Israel, hindi sa Pilipinas pinadala si Jesus. Kaya yung bumalik sa Pilipinas, yung nandito sa Pilipinas, hindi na Jesus po, mga kapatid. Yung Kristong itinakwil doon, yan po yung nandito sa Pilipinas. Yung Emmanuel, yung Mesiyas, yung Espiritu ng katotohanan, nandito po sa Pilipinas. Naghahanap lang siya ngayon ng katawan na papasukan. Yun po yung the big one, the chosen one. Wala pa po, hinihintay pa po natin kung sinong katawan na yun na papasukan po ng Espiritu ng katotohanan. Kaya sinasabi niya dito, Matthew chapter 5, verse 16. Hanggang verse 17 po, mag-umpisa tayo sa 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propita. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yung mission ni Jesus na pinadala ng Diyos Ama doon sa Israel upang ganapin po yung kautusan. Hindi pagtubos sa iyo doon sa cross. Huwag kang assuming masyado. Gihinluan na bitaw ni Jesus niya kung sa dugo ni Jesus niya ang ako ang kuan, ako ang sala. Sala na punta. Once you save, always save, no? Wala po, hindi po ganyan, mga kapatid. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O mga propita, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggat sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok ng isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Bisan pag mawala daw ang langit o ang yuta, pero bisan paggamay nga tuldok kudlit sa batas ng Diyos, hindi yan mawawala hanggat hindi maipatutupad. Ang tanong, naipatupad ba ni Jesus doon sa cross? Doon sa Israel? Wala. Kaya hindi siya naging hari doon dahil hindi po niya napatupad ito. Kaya hindi niya napatupad yung consequence po niya, pinako sa cross. Hindi niya napatupad. Tapos sabihin mo ngayon, wala nang bisa yung batas ng Diyos dahil grasya na. Disgrasya gyud ang labas ni mo diya. No? 19. Kaya't sino mang sumuway sa isa kaliit-liit ang mga utos na ito at ituro ang mga gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Dapatwat ang sinumang gumanap at ituro ito tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ulitin natin verse 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kung kinsa daw ang dili manumbaling o di magtudlo sa balaod sa Diyos, diha sa mga tao na himong iwit sa gingharian sa langit. No? Tanong, ang matod pa niya, yung hindi magturo ng kautusan ng Diyos sa mga tao, magiging iwit diha sa kalangitan, diha sa gingharian sa langit. Tanong, sa simbahan, mga pastor, gituro ba yung batas ng Diyos? Wala. Anong sagot dyan? Sino? Iwit. Anong gituro na batas? Batas ng deacons. Batas ng Board of Demons. Board of Deacons. No? Yung batas ng Board of Deacons, yung gituro, hindi na batas ng Diyos yung gituro sa simbahan. Kung hindi magustuhan ni Board of Director yung wali ni pastor, petisyonan. Pastor, last mo na to ngayon, hindi ka na makabalik bukas. Nung hindi ka na makabalik sa linggo, last mo na ito. Sino bang simbahan ngayon na nagtuturo sa batas ng Diyos mapalad? Pero sinong simbahan ngayon, kahit malaki ka pang katedral, kahit malaki pa yung building mo, kahit malaki, kahit reverend bishop ka man,
Kahit pastor ka man, apostolis ka man, kapag hindi mo na ituro yung batas ng Diyos sa iyong simbahan, ikaw ay iwit diha sa gingharian. May lag maiwit, ug di gid kasulod. No? May lag maiwit, ug di gid kasulod, patay. Impas, tanawa, imong grasya, di disgrasya inong ka, waka kasulod. No? Tungod ni ini, bisan kinsa ang magpahuyang sa usa sa labing jutay ni ining mga sugo ug magpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. No? Giyon sa pagpahuyang karon, ay wala naman ay bisa, uy. Ingon, ang pulo gani giduha na lang kay ni Jesus, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Giduha na lang yung pulo, giduha na lang. So wala nang 10 commandments, kay duha na lang. Okay, ang tanong, dahil dalawa na lang, pwede na tayong magnakaw? Pwede na tayong papatay? Pwede na tayong mangangalunya dahil dalawa na lang, love your God with all your heart? With all your, love your neighbor as you love yourself? Pwede na lang dahil dalawa na lang. Pwede na tayong magpatay ng tao dahil dalawa na lang. Uy, ayaw pastor, kay bad na. O, di itang kilik gihapon ni mga 10 commandments. Kaya huwag magsabihin na dalawa na lang, wala na yung pulo. Ito nga yung problema ngayon eh. Gidalawa ni Jesus. Kung nagiging hari si Jesus, itong 10, gagawin niyang dalawa. I-amend niya yung 10. Gawin niya lang dalawang konstitusyon na lang po yun. Dalawang section ba? Article 1, love your God with all your heart, with all your soul. Article 2, love your neighbor as you love yourself. Yun sana yun. Kaya lang hindi ito natupad ni Jesus. Dahil hindi siya nakahari doon sa Israel. Yung ginawa ngayon ng mga tao, kasi sabi nila, wala na, kay duha na lang. Wala na tong mga balaod. Anong ginawa ngayon? Tinuro. Instead na love your God, rob your God. No? Rob your God. Pangalawa, rob your neighbor. Imbis love your neighbor, na-rob your neighbor. Imbis love your God, rob your God. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang balay ng aking ama na tatawaging bahay, dasalan, nagiging bahay po ng mga kawatan at tulisan. Sinasabi ni Malakay, sinasabi ng Diyos kay Malakay, dalhin niyo yung ikapo, yung 10% doon sa templo upang mayroong pagkain doon. Pero ninakawan ninyo ako. Instead na love your God, na rob your God. No? Rob your God. Ninakaw. Doon sana si Jesus uupo sa templo na yun kung magiging hari siya. Kaya hindi siya nakaupo doon sa templo. Hindi po siya nakaupo doon sa trono na yun. Yung nakatira doon, mga kawatan o tulisan. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang balay sa akong amahan, nga gitawag, nga balay alampuanan, na himong taguanan sa kawatan o tulisan. Kaya yung templo na himong taguanan o sa mga tulisan o kawatan. Kaya mayroong bagong templo nga tukuron sa Diyos dito sa bagong Jerusalem, dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Mindanao. Magkakaroon po ng bagong Jerusalem, bagong templo, bagong sanktuaryo ng Diyos. Dahil yung daang templo, daang sanktuaryo, daang Jerusalem, taguanan sa mga kawatan o tulisan. Instead si Kristo ang naglingkod dito. Gihimo namang lingkuranan sa mga kingpin, no? Kingpin ba kanang hari sa mga sa padang mabitaw nga ang gitawag sa mga tao. Palayain mo si Barabas, ipalit ito si Jesus. Si Barabas na tulisan, si Barabas na kriminal, si Barabas na kawatan, si Barabas na kurakot. Gipalaya, pinako si Jesus na mabuting tao. Ngayon, tapos na po yung role ng mga Barabas. Sila na naman po yung itapon doon sa mga sa tawagan na. Sila naman po yung itapon doon sa Crocodile Park. Yung swimming pool ng mga buhaya ba? Una yun sa kapwa buhaya. Kaya nga, yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Kaya yung buhaya, galit talaga sa kapwa buhaya. Kaya itong mga buhaya, pagdating ng Divino Gobyerno, itatapon doon sa park ng mga buhaya upang lalapain sila. Ano po mga kapatid? No?
Ganun lang. Kaya, instead na love your neighbor, na rob your neighbor. Kaya nga, grabing kawatan karon. Bisan ultimulod, kawaton pa. Why pili ang kawatan? Ang binimog tao ang kawatan, appeal pa rin, network. Sige kag text. Padalaan kag mga sauna, usok kayo to sa padalaan kag ringtone, padalaan kag mga sa padya nga mga apps. Pag-click nimo, pagtawag nimo, pag-balance inquiry, 10 pesos pa man to, gaya karon 2 pesos naman lang. Di gid ka kumpiyansaan. Di lang data sa tao magkumpiyansa nga mga what appeal po di ay sa sa network mo. Ganun po mga kapatid. Nagsilabasan ang mga kawatan ug tulisan. Kaya panahon na ngayon ng pagtuligsa ng Diyos sa mga taong ganyan. Gikawatan, gikawatan ang bansang Pilipinas. Ninakawan ang bansang Pilipinas. Ninakawan ang mga Pilipino kaya tayo'y naging kabos. Kaya ito na po yung panahon ng pagbangon ng Pilipinas po yun. Kaya po mga kapatid, dito po sinasabi niya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggat mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang po natin. Napalungan. Okay, yung ating life. So ganun po mga kapatid. Magandang hapon kay Ma'am Veronica, Solomon. Okay, maganda to kay Solomon. Si Ma'am Veronica Solomon. Magandang hapon po ma'am. Maraming salamat sa panonood kung saan ka ngayon. Saan ka man ngayon banda, saan man kayo ngayon banda nanonood kay Karski Lecciones, kay Ma'am Maria David, kay Pastor Iser Ulubalang, at kay Madam Raquel Cabuy. Kung saan man kayo ngayon naroroon at nanonood, dyan na lang muna kayo. Dahil hindi po kayo makapunta dito sa ating office. Pero kung magpunta kayo, dala kayo ng pan. Para marami tayong pag-uusap-usapan. No? Kung mayroong pan. Kapatid, ito po. Tapusin po natin dito. Verse 20. Kaya isultihan ko kamo, nga ko ng inyong pagkamatarong. Okay? Dili gani mulabaw sa mga iskriba o sa mga parisiyo. Dili gayod kamo makagrupo nga di na mo sangyaw sa balaod sa Dios, dublihi ang pagkamatarong labaw pa sa mga iskriba o mga parisiyo. Kay basin di ay makasulod mo. Ngayon, kaya maraming salamat. Kaya si Jesus, yung purpose ni Jesus pinadala doon sa Israel. Hindi patayin doon sa cross upang i-restore yung gobyerno ng Diyos doon sa Israel. At ito po yung constitution na kanyang i-restore. Gobyerno ng Diyos. Batas ng Diyos. Yun po yung gobyerno. Tao lamang may panahon na magkasala. Anong kasalanan ni Jesus? Ito po mga kapatid, yung kasalanan niya, nagkasala siya sa batas. Ano po yung kasalanan niya sa 10 utos ng Diyos? Saan po siya doon nagkasala? Yung pag-ayo, yung pagpagaling ng mga may sakit? Hindi po. Hindi po kasalanan yun. Yung pagpagaling ng sakit every Sabbath day, hindi po yun kasalanan. Dahil yung paggawa ng mabuti sa Sabbath day, ini-allow po yun ng Diyos. Gitugot to sa Diyos ang paghimog matarong sa adlaw igpapahulay. Pero anong kasalanan ni Jesus? Bakit na-shorten po yung kanyang buhay? Sinabi niya dito, John chapter 2, verse 1. At nang 3 araw ang nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus ng alak. Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi ni Jesus, take note, at sinabi ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa inyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Si Maria na kanyang ina, tinawag niyang babae. Woman, anong pakialam ko sa iyo? Kung sa ilabot ni mo sa kuwa, kung sa ilabot na ko sa imo. Kasalanan yun, mga kapatid. Kasi sinabi po sa pang-apat na utos, honor your father and mother so that your life may be prolonged. Honor your mother and father upang tataas po yung buhay mo. Kaya lang si Jesus, yung kanyang ina, hindi niya tinawag na mami, mama, Reyna. Hindi niya tinawag na ina, nanay. Tinawag niyang babae.
Doon po, mga kapatid, na-short yung kanyang buhay. Na-short. Kaya ito naman po mga pastor, pagdating sa Revelation chapter 12, verse 1, yung babae diyang nagbistig adlaw, giingon nilang si Maria yan. No? Kasi mayroong babae dyan na nagbistig adlaw, Revelation chapter 12, tingnan po natin kung si Maria ba ito. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na naramtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paa at sa kanyang ulo may isang putong na 12 bituin. Yung iniisip po ng mga theologians na itong babae dito, si Maria, dahil si Maria tinawag ni Jesus na babae. No? Yun din yung kanilang interpretation, Revelation chapter 4, chapter 1, chapter 12, verse 1, na yung woman si Maria. Hindi po si Maria to. Kung gawin mong literal itong si Maria itong babae sa Revelation chapter 12 verse 1, iliteral mo din yung araw na kanyang damit. Iliteral mo din yung 12 bituin na kanyang putong. Iliteral mo din yung bituin, yung buwan na kanyang inapakan. Kaya huwag ka magsabi si Maria yan. Hindi mo yan mapatunayan na si Maria. Hindi mo yan mapatunayan si Maria. Kaya yung mga pastor na nagsasabi na yung woman dyan, si Maria, dahil sinabi ni Jesus sa John chapter 2, woman, hindi po yan mga kapatid. Sinabi ni Jesus na woman to prove na ma-shorten ang iyahang life because nakascript. Ang bayad sa sala, kamatayon. Doon siya nagkasala. Sinabi niya sa kanyang ina, babae. Ang bayad sa sala, kamatayon. So yung kamatayon ni Jesus, kabayaran yun ng kasalanan. Hindi yun kaligtasan ng iyong kasalanan. No? Huwag ka masyadong assuming na, giluwas na bitaw ni Jesus dito sa cross. Wala po. Yung kaligtasan nating mga Pilipino. Ngayon, hindi sa paniniwala kay Jesus. Sa pagtanggap ng divino gobyerno ng Diyos. Dahil yung King of Kings na Kristo, doon natin siya makikita sa gobyerno ng Diyos. Wala sa simbahan. Kaya hindi si Jesus yung ating tatanggapin. Itong DGP, itong Divine Government of the Philippines, dahil yung Kristo na ating hinihintay, doon natin makikita dahil uupo siya sa gobyerno ng Diyos. Kaya wala pang bagong pangalan ngayon. Kung sinong name of Christ, wala pa dahil wala pang nakapagtayo ng Divine Government. Wala pang nakapagtayo ng templo. Kung sinong nakapagtayo noon, kung sinong makapag-implement. Kaya nga maraming nag-akala na sila po yung implementor. Mayroon sa Iligan, mayroon sa Bohol, mayroon sa Dinagat, mayroon sa Siargao, mayroon sa Bukas Grande, mayroon sa Dapitan, mayroon dito sa Bukidnon, mayroon doon sa Luzon, sa Visayas. Nag-aakala sila din maka-implement ng divine government. Okay, no problem. Mas mabuti kung makaya yung ma-implement. Dahil yun po yung mag-umpisa yung bagong pangalan. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa hapon na ito. Sa lahat po ng tumatangkilik at naniniwala sa divino gobyerno ng Diyos, marami po tayong mga bagay na dapat talakayin. Kaya lang, ang ating panahon, medyo, mayroon pa po tayong mga gagawin po. At ngayong December 23, no? God willing, magkaroon po tayo ng one-day leadership training. Sa lahat po ng gusto, welcome po lahat. Mag-aral po tayo sa College of Mystery. Dahil mapalad po yung makapag-aral sa College of Mystery. Okay? Mag-aral po tayo sa College of Mystery dahil yung DGP, this is mystery. Makapahibulong ito sa kanilang mga mata. Kaya pag-aralan po natin anong dahilan kung bakit mahibulong po ang mga tao Pilipino na mahibulong sila. Marami po tayong mga bagay na tatalakayin. Kaya sa mga pastors na mga gustong mag-aral, no problem. Okay? Magpa-enroll na po kayo sa College of Mystery. College of Mystery. Dahil yung hindi makasumpong sa College of Mystery, nandoon po sa bunkers of cemetery. You must know the truth and that truth will set us free. Nasa DGP po yung truth. Kaya nga yung nagsasabi ng mga kulto tayo, cults, no? Hindi nyo ba alam yung cults? Cults is
the way, the process of worship. This is the religious process sa pag-worship ng iba't ibang grupo, that is cults. Lahat ng mag-worship, this is the form of worship sa lahat ng religious, that is cults. Lahat ng pag-worship ng mga tao. Kamakop ka man, born again ka man, baptist ka man, new selected ka man, Ikupi ka man, Kit Williams ka man sa pangklase, Calvary ka man, Iglesia ni Cristo ka man, as long as mayroon kayong pagsamba, pag-worship sa Diyos, that is cults. Cults. Lagyan natin ng abbreviation yung cults. Christ unite leaders for the truth and in spirit. Kaya nga, yung Kristo unite the leaders for the truth and in spirit. That is called, because God is spirit, therefore we must worship Him and in spirit and in truth. Simbahon na to ang Diyos sa espiritu sa kamatuoran. Kay mo na Diyos, espiritu kamatuoran. Dili tong mga politikong nagpaka-Diyos. Sa una, atong mga kababayan sa una nagampo dito sa altar. Tinoda. Ang among mga silingan sa una. Memorize kayo, hindi natin gina-negative. Gi-memorize po sa mga kapitbahay namin yung rosaryuhan. Sa dihang nagdagandagan ng mga apo, memorize kayo. Kapila na mo't kabalikan. Nagdagandagan ng mga punasindulan bitaw niyang likod. Grabe, memorize po tanang bersikulo sa yawa. Memorize. Diyos nun kayo. Nasagiran lang sa iyang mga apo kay nagdagandagan. Grabe, memorize ang bersikulo sa yawa. Kaya nga, from democratic to theocratic government na po sa iyo. Hindi na po gobyerno ng yawa, papunta na po tayo sa gobyerno ng Diyos. Ganun po mga kapatid. Ganun po katindi itong programa ng Legit. Kaya, huwag kang. No, sa una, dito nagampo sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga estatwa. Karon, latest karon nga pag-ampo. Dili na dito sa mga bato, estatwa, dili na sa mga kahoy. Ang latest karon nga pag-ampo sa mga Filipino, sa mga tao, dito na sa mga buhing politiko. No? Mayor, maluoy ka na mo. Nga naa din ni sa kuwan. Mga buhing senador, mga buhing congressman, mga buhing nidagan sa pagkapangulo, dito na nagampo, gihimo na nilang Diyos. Gituboy pa ang pangalan, kamot sa politiko. Ayaw igsoon, tunglohon ka sa Diyos. Pangalan ni Jehovah ang ituboy, ayaw pangalan sa politiko. Munang bisag unsa kalig-on ng imong bumbong, bisag unsa kalig-on ng imong pader, according sa Isaias 25:4, bisag unsa kalig-on ang bumbong, pag mabanlas na, maigo na sa bagyo ni Jehovah, banlas nila. Munang ayaw pagsalig sa tao, salig sa Diyos. It is better to put your trust in the Lord than to put your confidence in man. God bless po sa ating lahat. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father. Mabuhay po ang lahat na nandito po ngayon. Maraming salamat po sa mga sumatangkilik po sa ating programa sa hapon na po. God bless po. Magandang hapon sa mga nanonood. Kay Pastor Israel Olobalang, kay Madam Raquel Caboverde, kay Ma'am Maria David. Magandang hapon po, Ma'am. Hindi ko na po mababasa ang inyong mga comments, but anyway, babasahin ko mamaya. Kay Sir Michael Olep at kay Brother Marco Matias, Eduardo Espinosa, at kay Nani Mamitis, kay Richard Dumaog. Magandang hapon din, mga Dumaog, no? Kailangan magmadaogon kita, no? At kay Brother Bini Saklote, at kay Ma'am Imelda Culiado, kay Brother Ping Ying Lucero, at kay Rosalito Calicabro, magandang hapon, at kay Brother Joey Musa, at kay Patrick Balayan, kay Gilbert Guillermo, kay Brother marami dito, no? Kay Ma'am Monjera Blue, magandang hapon po, at kay Ma'am Juliet Santiago, kay Bubot Udtuhan Idika, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Ma'am Elcarte, kay Stephanie Marie Dumaog, kay Madam Magdalena Dumaog, magandang hapon po, mga Dumaog family dyan sa barangay Mujang. Kay Ma'am Susima at kay Ma'am Helenita, Ma'am Kabilis, magandang hapon po. Kay Mildred Irasan, kay Brother Ambrosio,
Maraming salamat kay Brother Lito Aldamar Onal dyan po sa may Maragusan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Atong Jainar dyan po sa may Nabunturan. Magandang hapon po. Kay Emmanuel Lumayon, sir, magandang hapon. No, kay Brother Larry Umak, magandang hapon din. Kay Brother Rolando Gusi, magandang hapon and God bless. At kay Ma'am Daski Tamara. No, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so God bless po sa ating lahat. Sa lahat po ng nandito, kay Pastor Ilmer, magandang hapon. Kay Pastor Boy sa Plahiyo, magandang hapon. Kay Brother Romel Sikinya, kay Brother Carlito, at sa lahat kay Pastor Cayetano Cañete, no? Kay sa lahat nandyan, kay Nanay Rebecca at kay Nanay Erlinda, kay Engineer, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po, God bless po na nandito po ngayon sa ating studio. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. The world was so bright, perfection was there.